message will be dealing about the rise and fall of every Christian. And verse number 29 to verse number 33 speaks about the weaknesses, and it speaks about the failures of each believer, knowing na walay ni isa nga hingpit nga Kristohanon. Verse number 29, the Bible says, just follow me with your eyes. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest forth from God. Verse number 31, Jesus answered them, Do ye now believe? Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. Verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. The title of our message this evening, The Ups and Downs of the Believers. Ang pagsaka ug ang pagnaog sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. And if you are a Christian for a long time, or if you are a new Christian, kinahanglan makasabot ka niini nga wala gyoy Kristohanon nga hingpit. There is no such thing as a perfect Christian. There is no such thing as a perfect husband, a perfect wife, a perfect children. There is no such thing as a perfect church, a perfect pastor. Kinahanglan masabtan nato nga andama ang imong kasing-kasing ug ayaw ug paglantaw sa tao, kay ang tao masipyat gyud ang tao. Ang angay natong buhaton sa tong Kristohanong kinabuhi is we always and always look unto the faithfulness of our Lord Jesus Christ. The ups and downs of the believer. Father God in heaven, I pray nga makigstorya ka sa imong mga katawhan karon pinaagi sa imuhang pulong. Dear God, I pray nga ang malang spirito magapamuhat karon tuguti nga ang pulong dili mo labay nga kawang. Father, we rejoice tonight for bringing us together with unity, with one heart and one desire to grow in our spiritual lives. And nagpray ko Ginoong Dios nga ang mga kauban namo nga padulong pa sa church, we pray that you would bring them safely here in your house. And Lord, nagpray ko nga ang yawa dili magmadaugon karon, but nagpray mi Ginoong Dios nga ang malang spirito magtuktok sa matag usa nga kasing-kasing, and help us realize unsa ang among mga kakulangon, and help us, Father God, to surrender our lives to you, knowing, Lord, nga ikaw ang tag-iya sa among mga kinabuhi. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated, please. Again, in our daily practical living, no Christian will ever be perfect. Not even the apostles of our Lord Jesus Christ. And later on, atong masabtan ang ilang kinabuhi, how these apostles, how they failed the Lord. Were there times sa imong kinabuhi that you have failed God? Were there times sa imong kinabuhi Kristohanon that you were so confident nga dili ka masipyat? You were so confident nga dili nimo mabuhat ang usa ka butang. You were so confident that you are going to do these things and do those things and do these things for the Lord. Pero later on, masabtan nimo nga dunay fear sa imuhang kasing-kasing. Later on, you realize that as a human being, naa ang tendency sa usa ka tawo nga mapalpak ta o masipyat ta. The Bible says in Psalm chapter 37, verses 23 to 24, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Verse number 24, the Bible says, though he fall. It means that a person, a good man, might fall. A good man might fall. A faithful Christian might fall. Though he fall, he shall not utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. And so, tonight mga kaigsunan, we're going to look into how the Lord Jesus Christ unfolded to His apostles ang pinakasakit nga balita nga sa pagkakaroon sa dihang gistorya ni Kristo. They were joining together, going together in the ministry. Even they were with Christ in the Garden of Gethsemane. Diin dakpo nila si Jesus Christ, but then
giistorya daan ni Kristo nga sa diha mga kaigsunan nga moabot na ang panahon nga dakpo na siya, biyaan na nila si Jesus Christ. Biyaan na nila ang ilahang Dios. Biyaan na nila ang ilang manluluwas. Ug naay mga panahon nga usahay mabiyaan na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naay mga panahon nga sa atong kabisi sa kinabuhi, we forget God. And those are the failures, the things that we must consider sa atong tagsatag sa kinabuhi, because again, no Christian is perfect. Mga kaigsunan, sa atong pagkinabuhi matag adlaw, kinahanglan makasabota nga ang tanan grasya ra gyud sa atong buhi nga Dios. The ups and downs of the believers. Number one, first of all, we're going to notice the shortcomings of the believers. We see the shortcomings of the believers. The Bible says in our text this evening, notice the inability of the disciples to understand all the things that Jesus said unto them. Especially sa dihang giistorya na ni Jesus Christ ang iyang umalabot nga kamatayon o ang iyang umalabot nga pagkabanhaw. And so, in this particular topic, Jesus Christ did not plainly tell to the disciples at first that He would rise up, He would die, and He would rise up from the dead. However, si Jesus Christ, nagkigstorya siya through a proverb. Ang proverb sa Binisaya, usa ka pasumbingay. O diri na to masabtan mga kaigsunan that Jesus Christ spoke to them in a proverb because they were unable to understand the things of God. The Bible says in verse number 25, same chapter, the Bible says, "These things have I spoken unto you, that in Proverbs, but the time cometh that when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father." And so, as a human being, it is difficult for us to grasp the doctrine of resurrection. Ang pagtulunan sa pagkabanhaw, ang istorya ni Jesus Christ nga, how can a living God experience death? O ikaw siguro, o kita siguro ang nahimo pang mga tinunan ni Jesus Christ, we would also wonder and question sa atong mga hunahuna o kasing-kasing, bitaw nung paunsa man nga Ginoo man unta siya, kanong mamatay man siya, Ginoo man ka siya. Kano man nga ilansang man siya sa krus nga Ginoo man ka siya. He has all the power in the world. He can command whatever He wants to command. How can a man die and rose again? Never. It has never been seen in the world nga dunay usa ka tawo nga mabanhaw gikan sa patay. It was difficult for them as a human being. And so, while Christ was speaking to them in a proverb, mga kaigsunan, later on, Jesus Christ spoke to them clearly. Not in proverbs, but in a plain statement. And so, ingon ang pulong sa Ginoo nga, when Christ spoke to them, not in a proverb, but in a plain words, nagtuo sila nga nakasabot na sila sa gistorya ni Jesus Christ. But still, in reality, there was a misunderstanding. There was a misunderstanding about His arrest. Dunay wala pagkasinabtanay sa iyahang paglansang sa krus, sa iyang kamatayon, o labi na sa iyang pagkabanhaw. Wala nila nasabtan ang giistorya ni Jesus Christ, pero nagpakaaron ingnon sila nga nakasabot sila. The Bible says in verse number 29, look at your Bible. This is now the text that we have just read. His disciples said unto Him, "Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb." Verse number 13, "Now are we sure that thou knowest all things." Agbi kay giistorya ni Jesus Christ ang unsay mahitabo sa unahan. They thought sa ilang kinabuhi nga nakasabot na sila unsa ang gistorya ni Jesus Christ. Ingon sila, "Now we know, we are sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest forth from God." Look at the response of our Lord Jesus Christ in verse number 31. A rhetorical question. Verse number 31. Pag ingon nila nga, "Ginoo, karon nagtuo na gyud mi Ginoo nga nakahibalo na gyud ka sa tanang butang. Nagtuo na gyud mi Ginoo nga ikaw gikan na gyud ka ngadto sa Dios." Ingon si Kristo, "Really? Do ye now believe?"
Jesus Christ made a rhetorical statement. Do ye now believe? Kay pag-abot sa unahan, gibiyaan nila si Jesus Christ. When Christ was arrested, ilang gibiyaan ang manluluwas. Ngano man, tungod kay agbin nilang nakasabot na sila sa gistorya ni Kristo. Pero wala gaday sila nakasabot sa pulong ni Jesus Christ. We must realize this evening that the things of God requires the enlightenment and understanding through the Holy Spirit of God. That is why sa diyang naluwas ka, gitigaan ta sa Ginoo og balaang espiritu, kay para ang balaang espiritu mo magpasabot ka nato sa pulong sa Dios. The reason why there is the rising of these cults all around the world, even here in our country, daghan kag mga kulto, daghan kag mga mini nga mga pagtulunan. Can you just imagine, how can a man in his right mind, how can a normal man use the Bible and claim to be the Son of God? Can you imagine? Nga naman, tungod kay pwede nimong gamiton ang pulong sa Ginoo to twist and to make a doctrine haom sa imuhang gustong pagabuhaton. Muna mga kaigsunan ang mahitabo sa usa ka tawo kung mag-interpret ta sa Biblia nga walay giya sa balaang espiritu. The Holy Spirit of God is the requirement for us to be enlightened, for us to understand the truth of the Word of God. Without the Holy Spirit of God, mga kaigsunan, dili gyud nato matugkad ang kalawom sa pulong sa atong buhi nga Dios. 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 16, the Bible says, "But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual." We see the clashing of the different religions, the different teachings. So, mag-away sila dito sa plaza, dito sa usa ka eskinita, magdebate, magbugno, magtinaasay og mga tingog, og ilang lalisan ang pulong sa Ginoo. Pero ang naglalis, puro walay mga balaang spirito. We see the inability of the disciples to understand the truth of the Word of God. Sa atong Kristohanong kinabuhi, importante yung kayo nga magsaligda sa balaang spirito. Usa sa mga hinungdan nga nung dili taganahan magbasag Bible kay usay pamati na to, watay nasabtan. Could it be that you are trying to read the Bible on your own understanding? Are you seeking for the leading and the enlightenment of the Holy Spirit of God? You do not need to go to Bible school to learn your Bible. You just need to pray and read your Bible because you have the Spirit of God. Verse number 14, the Bible says, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned." The things of the Spirit of God can never be understood by the unbelievers. Praise God nga nakasabot ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Nakasabot ka sa kaluwasan. You may not know all the things that are stated in the Bible, but we understand the things that are important para masabtan nato ang kinabuhing Kristohanon. Nakasabot ta sa kaluwasan. Nakasabot ta nga magkinabuhi tang balaan. Nakasabot ta nga mga lagad ta sa Ginoo. Nakasabot ta nga magkinabuhi tang matarong atubangan sa atong buhi nga Dios. But to the unbelievers, these things cannot be understood. They are foolishness unto those who are not saved. Verse 15, "But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ."
We have the mind of Christ. That is why the moment nga ting simba, the moment nga ting wali, ting Sunday school, we are excited to come to church and we sit down and we open our Bibles and we read our Bibles because we are going to understand the Word of God kay dunay bala ang Espiritu nga magpasabot sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Are you glad na kay bala ang Espiritu? Salamat sa Ginoo. Sa una, dili ka ingon ana. Sa una, dili ka mag-amen. Pero karon nakasabot na ka, mag-amen na ka, mapanalangina na ka, mutando na ka. Nganuman, tungod kay nakasabot ka, pinaagi sa balaang Espiritu. However, tonight, in this particular text, the disciples, they've tried to say, yes, Lord, nakasabot mi. Pero di ay, wa de gid sila nakasabot sa gistorya ni Ginoong Hesukristo. Were there times sa imong kinabuhi as a estudyante nga wa ka nakasabot sa lesson pero kay gusto na ka nga mahuman ang klase, niingon na lang ka, any question? Nay pangutana? Ikaw daghan kay kag pangutana, labi nag mathematics, no? No? Kasulay mo anang inyong maestra bright kay sa katanan o nya pagkahuman na gitudlo siya ani example. X plus Y equals Y sub tan. Mga inana ba? Mga X plus Y, mga algebraic expression. Pag-abot sa quiz, lahi naman. Naunsa naman ni? Lahi lagi sa example nga gipakita ni ma'am. Pag-abot sa quiz, lahi na lagi. And then, your teacher would ask you, nakasabot ra ba mo? Do you have any question? Ikaw nga daghan kay pangutana, kay wa kay nasabtan, maulaw ka mangutana, kay pamati nimo, bugo kay ka kung ikaw ang mangutana. Mo na, di ba mo na hinungdan, no? Dili ta mangutana sa maestra, kay ang unahuna na to, kung ikaw may mangutana, murag ikaw riway nakasabot, murag silang tanan nakasabot, pero wa kakabalo, silang tanan wa di kasabot. Wala lay mo angkon nga wa sa kasabot. Pero kay gawna-huna na ka, ting paniud to na, alas 12 na, niingon na lang ka, oh, suicide ba? Oh, yes sir, wa may pangutana sir, nakasabot rami sa klase. And mga kaigsunan, pag-abot sa quiz, pag-abot sa exam, nabutlog ka. Nganuman, kay wa gyuday kay tinud-anay nga nakasabot. Sometimes manugo ta sa itong mga sakop na to, sugoon na to, ato yung siguradoon, nakasabot ka sa kung gisugo nimo, kay usahay, magproblema na ta, kay pag-abot, dili mao ang napalit. In the things of God, kinahanglan nga magsalig ka sa balaang Espiritu. When you read your Bible, you pray first and you ask the Lord for the enlightenment. Lord, giyay ko, Holy Spirit, ubanay ko sa akong pagbasa sa imong pulong karon. I want to read your word. Speak to me, pinaagi sa imuhang pulong. Notice also, another weaknesses or another shortcoming of the disciple is that after they declared that their faith is now sure, niingon sila in verse number 30 rather, now are we sure. Now are we sure. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest forth from God. Grabe kay ka-bold sa ilahang statement nga gistorya nila ni Jesus Christ nga, Lord, kami Ginoo, sigurado na gyud mi nga ikaw gyud Ginoo, ikaw gyud Ginoo, ikaw gyud Ginoo, nasayod ka sa tanang butang, ikaw Ginoo, gikan gyud ka sa Ginoo, tinuod gyud ka nga Dios. Pero pag-abot sa unahan, gibiyaan nila si Kristo. Nakasabot man ka sila nga Dios si Kristo. Anong gibiyaan man nila si Jesus Christ? Nganong nahadlok man sila ni Jesus? Nganong nahadlok man sila nga mo identify sila ni Jesus Christ? When Christ was arrested, niingon pa si Peter, Lord, kahibalo ko, Lord, mukuyog ko nimo, both in prison and in death. Now, at this particular period of time, Jesus Christ told them, nga dili lang si Pedro ang mubiya nako, kamong tanan biyaan ko ninyo. Verse number 32, Jesus Christ said, behold, the hour cometh, yea, is now come. The word hour is speaking of the death and the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Behold, the hour cometh, yea, is now come.
Kaya human aning pagstoryahan nila ni Kristo, gidakop man din nila si Jesus Christ, pag-abot sa chapter number 18. And so niingon si Jesus Christ, is now come that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. Biyaan ko ninyo, talikdan ko ninyo, maningkamot na mo sa inyong kaugalingon. You would not anymore identify with me as your Lord, as your Master, but in fact, inyo kong biyaan, inyo kong ilimod, nga ako ang inyong Diyos. Usay ang Kristohanon, confident kay tas tong kaugalingon nga makabarog ta. Confident ta nga makabarog ta, confident ta nga ning tubo na ta. But later on, the Lord will reveal to us pinaagi sa mga kasakit o mga pagsulay sa kinabuhi. Nga huyang ragyuday ang Kristohanon. Our failures would prove us wrong. Instead, nga doon natin pagtuo, moabot ang kahadlok sa itong mga kasing-kasing. Moabot ang mga kabalaka sa itong mga kasing-kasing. Even this, what do we call unbelief? Again, ang tinuod nga pagtuo, it is not measured sa usak ka kinabuhi nga way problema. True faith is not measured in an easy, problem-free life. The true measure of faith is not how loud is your voice. Nga ako, Lord, na ako'y pagtuo. Ako, Ginoo, na ako'y pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo, masukod sa diyang naanay krisis sa kinabuhi. Ang tinuod nga pagtuo, masukod sa diyang dunay mga kalisdanan. When there is a crisis, when there is a difficulty, that is why importante ang mga testings and trials sa kinabuhi. They are important because they allow us to assess our faith, to assess our trust in God. And the moment mga kaigsuunan nga na-fail ta, moduol na po tagbalik sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, nga wala ko nagtuo, wala ko nagsalig nimo. And through these trials and testings in life, they make us strong, they make us established, they make us ready, they make us prepared. Muna ang Kristohanon nga way pagsulay, wa gyud kay ikaistorya. Kung wala kay mga kasakit sa kinabuhi, wa gyud kay maayong ikaistorya sa mga tao. Pero kung muagi kag mga kalisdanan, kung muagi kag binuangan ka, kung muagi kag nay tao magbinuang nimo, magpasakit nimo, muagi kag mga nagkalain-lain nga mga panghitabo sa kinabuhi nga dili maayo lang tawon, and you are going to trust in the Lord and you are going to see the working of God, you have a good testimony to share to the people. Munang importante kaayo mga kaigsunan ang mga kalisdanan. Dili man ta gusto ani, wala may estudyante nga ganahan og exam. Why estudyante nga ganahan og quiz? Why estudyante nga ganahan og assignment? Gusto tag stress-free nga kinabuhi. Gusto tag walay problema nga kinabuhi. Pero ang kinabuhi dili gyud mawad ang problema. Usa sa mga notable schools sa Cebu City, ang eskwelahan ni Shara before ang Veles. One of the high-performing schools in medtech, other nga mga courses. And every time nga mag-visit ko sa Cebu, makita na ko si Shara magsigig tuon nga naman kay everyday magsigig sila exam. Every day. Kada adlaw sigig exam. Magsigig, mag-cases, pirmi, mag-cases. It's a preparation for medical course. It's a preparation to become a doctor, for kanang physician nga kurso. I-prepare sila daan. Mao di ay nga pag-abot sa board exam, tag 100% ang ilang passing rate. Kay nganuman, tungod sa ilahang preparation nila. Ang Kristohanong kinabuhi, kinahanglan nato ang mga kalisdanan aron makabalo ka kung unsa imuhang estado sa imong Kristohanong kinabuhi. Dili pasabot nga dugay na kang Kristohanon, lig-o na imong Kristohanong kinabuhi.
Dili pasabot nga dugay na kang member sa Faith Bible Baptist Church, lig-o na ka, ninghamtong na ka. Anig moabot ang pagsulay, diha may bawaan kung unsa ang imong spiritualidad sa imong kinabuhing Kristohanon. What are you going? What will be your reaction kung moabot ang panahon nga na ma-ospital sa inyong pamilya? What will be your reaction kung nag-ampo ka o niya dili to bagon sa Ginoo imong paghampo? What will be your reaction kung nangayo ka ani pero wala gihatag sa Ginoo? What will be your reaction? And that is the testing sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. You would be surprised. Anig moabot na nga panahon sa imong kinabuhi, you would be surprised. Wa pa mong gyud ko ning tubo, kulang pa man gyud ay ko. Ang tendency sa Kristohanon no, kung dili ta mo examines tong kaugalingon, mahimot ang hambugiro nga Kristohanon. Mahimot ang prideful nga Kristohanon. But through the trials and the testings of life, it makes us humble and it makes us faithful to the Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 5 verse number 10, the Bible says, "But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect." Salamat nga ang mga pag-antos dili pod permanente. Kabalo sad ang Ginoo mo balanse sa kinabuhing Kristohanon. Amen? Naay panahon nga naay problema, naapoy panahon nga iparelax ta sa Ginoo. Naay panahon nga papahulayon ta sa Ginoo. The sufferings is just only for a short period of time. Make you perfect. Establish, strengthen, and settle you. Muna ang buhaton sa usa ka Kristohanon nga moagi og mga kalisdanan. Listen to me. Ang kuna nga huyang ka atubangan sa Dios. Nobody here is strong. We are all weak. Pansalamat nga dinay grasya sa Ginoo nga iyang ihatag niya sa atong kinabuhi. So, we've seen the shortcomings of the believers. Number 2, we also see the spotlight of the believers. Jesus previously warned Peter. Niingon si Peter, "Lord, ako Lord, willing ko mauban nimo sa prisuhan o sa kamatayon." Then Jesus Christ said, "Before the cock crow, thou shalt deny me thrice." Imo kong ilimod sa ikatulong nga higayon. But this time, the Bible tells us, as I've explained a while ago, that Jesus Christ revealed to them that all of them would forsake Him. Dili lang si Peter ang mubiya, dili lang si Peter ang mulimod niya, dili lang si Peter ang mubiya kaniya, kundi silang tanan. Silang tanan mubiya ni Jesus Christ. But notice how the Lord graciously, and this is something nga masabtan nato sa Kristohanong kinabuhi, kay ang tao raba, ang tao maayo kay ta mangitag sayop sa tao. Ang tao maayo kay ta makakita sa sipyat sa usa ka tao. And that's human nature. That's human being. And here's what the Bible tells us nga, after Jesus Christ revealed to His disciples nga magtibulaag mo, biyaan ko ninyo, in verse number 32, "Ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone." Ako na lang mag-inusara, ako na lang ang dakpon, ako na lang ang silutan, ako na lang ang puspusan, ako na lang ang ilansang sa cross. I would be alone. You will never be with me. Instead nga masuko si Kristo nila, instead nga buy-buyon sila sa Ginoo, Jesus Christ comforted them in verse 33. Because again, kung ang tao dali ra makakitag sayop sa isig ka tao, salamat nga ang Dios, ang grasya niya madagayaon sa atong kinabuhi. Verse number 33, ningon siya, "These things have I spoken unto you, that in me you might have peace." Jesus Christ wants them to know, yes, biyaan ko ninyo, pero
Ayaw mo kaguol. Ayaw mo kabalaka. Wala niya gikasab-an iyang mga tinunan. Wala niya giboy-boy. May lang mo, sige na mo kuyog-kuyog na ko. Sige pagid mo kabusog. Biyaan ra ko ninyo. Christ did not say that. Instead, He comforted His disciples. And we understand, mga kaigsunan nga, kana supak na sa nature sa katao because dili ta gusto nga biyaan, dili ta gusto nga balusan o dili maayo, mga kaigsunan. Apan salamat nga lahi ang atong Dios. Lahi ang Dios nga atong gialagaran. Praise God for the grace of our Lord Jesus Christ. Salamat, mga kaigsunan, nga in the ups and downs of our Christian life, salamat, mga kaigsunan, nga wala ang focus sa Ginoo sa atong mga sayop. Ang focus, mga kaigsunan, naa sa faithfulness sa Ginoo sa atong kinabuhi. That despite of our failures, despite of our lapses, ang Ginoo nagpadayon sa paghatag o grasya o kaluoy niya kanato. Dagkang mga panahon nga di natataangay pamatahon sa Ginoo. Sabi na ning mga Kristohanon nga way ampo-ampo, prestag yun, papasalamat kita, nakamata pa kita. Amen? Pasalamat ta nga, dunay Ginoo nga nagamping ka na to. Tungod ka na sa grasya sa Ginoo. Kay kung ato lang dawaton ang angayan na to, ay, wa na isa diri mabilin maglingkod. Pero salamat nga dunay dakong kahibulungan nga grasya ang atong buhi nga Dios. And so, Jesus, knowing the imminent denial of Peter, notice what Jesus Christ said. Human nga giingnan niya si Pedro nga, imo kong ilimod not just once, not just twice, but thrice. Daliman ka nang sa ikatulo nga higayon, imong ilimod ang manluluwas. Mutong paghuman og deny ni Peter, hilak si Peter. He wept bitterly. Hilak sa kutob, kinamatay nga hilak. Ano man, wa siya gatuo nga iya tong mabuhat sa iyang manluluwas. But despite of that, giampo pa siya ni Jesus Christ o gi-encourage siya ni Jesus Christ. Notice the grace of our Lord Jesus Christ in Luke chapter 22 verses 31 to 34. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Peter, nakasabot ko sa imong kahimtang. Gusto kang irokon sa yawa. Pero ako nagpray nimo nga dili mapakpalpak ang imuhang pagtuo. And when thou art converted, kung ikaw madasig na, dasigapod ang imong mga kaigsuunan. What an encouragement from our Lord Jesus Christ. What a gracious God. Usay ang tao, no, dali kitang hukom sa itong isig kakristuhan. No? Pero salamat nga doon ay grasya nga itong buhi nga Diyos. Salamat nga ang Diyos, dili siya tao. Later on, the man who would deny Him thrice, mo ay gihimong pastor sa church in Jerusalem. Grabe yung Ginoo, no? Ang tao nga naglimod niya, iya pag yung gigamit para sa iyang buluhaton. Listen to me. Were there times nga imong napakyas ang Ginoo? Hello? Were there times nga napakyas nimo ang Ginoo? Were there times nga naakay nabuhat nga dili maayo at tubangan sa Dios? And I will tell you tonight, the grace of our Lord Jesus Christ does not encourage us nga magpakasala ta. Ang grasya sa Ginoo, kung nakasabot ka sa grasya o kaluoy sa Ginoo, nga despite of our failures, He is still faithful to us. The more tang maghinulsol and the more tang magpaduol sa itong buhi nga Diyos. It encourages us. It teaches us to continue to live a repentant life, a faithful and a holy kind of life. Then later on, Peter was entrusted the church in Jerusalem. Can you imagine Peter was standing in the pulpit in the upper room of Jerusalem? Siya ang pastor.
Human nga ning kayab si Kristo sa langit. 120, the first members of First Baptist Church in Jerusalem was composed of 120 members. And Peter was there standing up. But that man, before he denied Christ 3 times. I will tell you tonight, I do not know kung naunsa nimo pag-fail ang Ginoo, but I want you to know this, that if you want to go back to the Lord, God can still use you. Pwede kang gamiton sa Ginoo, pwede kang i-restore sa Ginoo, pwede ka tigag chance sa Ginoo nga ikaw makapadayon sa pagpamuhat sa buluhaton sa Dios. What a blessing our God is, because again, the spotlight of the believers is not our righteousness. It's about the grace of our Lord Jesus Christ. Sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, maski ikaw pa ang pinaka-faithful nga anak sa Ginoo, pinaka-faithful nga member sa church, pinaka-faithful nga Kristohan, the spotlight is not yours. The spotlight is the grace of God. The focus is not your own glory, but the glory of our Lord Jesus Christ. The Bible says, in John chapter 21, verses 15 to 17, kay gilimod niya si Kristo 3 times, tagnaapod, ikapila siya gipangutana sa Ginoo kung gihigugma ba niya si Ginoong Jesucristo 3 times. Jesus Christ told Peter, ask Peter, lovest thou me more than this? 3 times. 3 times. Lovest thou me more than this? Feed my lambs. Lovest thou me more than this? Feed my sheep. Verse 16. Lovest thou me more than this? Feed my sheep. And that is the affirmation of the calling of Peter. Na siya ang pastor sa simbahan. Pagkanindot sa Ginoo, na pwede niyang gamiton ang mga tao nga dili nato damhon nga gamiton sa tong buhi nga Dios. After the resurrection of Christ, He did not hate His disciples for leaving Him, for forsaking Him. Wala niya gikasab-an ang iyang mga tinunan. Kamu, may lang mo magkuhan, inyok mong gibiyaan. Ako na lang isa na lansang sa cross. Ahaman mo sa diyang gipuspusan ko. Ahaman mo sa diyang gibitbit na ko ang cross. Wala mo! Ako ra isa, padulo sa Kalbaryo. Wala. Instead, Jesus Christ encouraged them. And again, the same apostles that failed the Lord, that forsook the Lord, the same apostles, the same people, nga gibinlan sa Ginoo sa Great Commission. Before Christ ascended up to heaven, gibilin ni Kristo ang pagwali sa maayong balita sa kaluwasan sa mga tao, mga ordinaryong tao nga naay ups and downs sa ilang Kristohanong kinabuhi. His faithfulness, and even in our weaknesses tonight, should teach us to be humble before God. Punang blessing kayo, ang world missions blessing kayo. Salamat sa Ginoo nga mas hindi ta ngayon giapil ta sa Ginoo sa pagbantala sa maayong balita sa kaluwasan. Salamat nga mas dili gyud tahon ta ngayon mo bitbit og mawali sa pulong sa Ginoo. Praise God. Pwede niyang gamiton ang Kristohanon sa pag-share sa maayong balita sa kaluwasan. And every time you preach the gospel of our Lord Jesus Christ, when that people nga imong gisangyawan sa pulong sa Ginoo, if they will truly believe and receive Christ as their Lord and Savior, those people, they will surely be saved. Pagkanindot sa gihatag sa Ginoo, wala galantaw ang Ginoo kung unsa ang atong failure sa kinabuhi. Gilantaw niya ang iyang grasya sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muna salamat kaayo ko. Every time ang church kinahanglan gyud pahinumduman, munang ayaw mo kalain, ayaw mo katingala nga si Pastor Jun no, sa unang pa Pastor Nunoy, si Pastor Jun even hantud karon magsigi gugwali og sulwi ni, magsigi gugwali og missions giving nganuman mauna ang mando sa Ginoo sa simbahan niya. It is to go and teach
all nations, to baptize and to make disciples all around the world. Mga kaigsunan, usa ka dako nga oportunidad nga gihatag sa Ginoo nato. Praise God nga maski daghan kay tag mga sipyat, usay ang church mulihis sa sakto nga dalan. Usay ang church malihis sa mga unsa bang mga butanga o Kristohanon, malihis sa basin unsa nga mga butang, ma-focus usay ang Kristohanon sa mga material nga mga butang, ma-focus ta sa mga kabisi sa kinabuhi. That's why we have the church. That's why the pastor will preach what should be preached in the pulpit. Why? Because again, dunay grasya nga ihatag ang Ginoo kanato. Despite that many times we fail the Lord, ang Ginoo wala naglantaw sa atong mga failures, but He is looking at His faithfulness and of His grace sa atong mga kinabuhi. Number one, we've seen the shortcomings of the believers. Number two, we've seen the spotlight of the believers, and the spotlight is the focus. The focus is not you and me. The focus is the grace of God. Number three, and the last, we've seen the sufficiency of the believers. I want you to understand tonight nga, when Jesus Christ was abandoned by His disciples, it was just okay to the Lord. Tungod kay ang iyang gisaligan, dili ang mga tinun-an niya, kundili ang presensya sa Amahan sa iyahang kinabuhi. The Bible tells us in verse 32, these things I have spoken unto you. Verse 32, behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet, I am not alone, because the Father is with me. I am not alone, because the Father is with me. Yes, inyo kong biyaan. Yes, ako na lang isa. Hampakon dito. Ako na lang isa ang magbitbit sa cross. Ako na lang usa ang mamatay dito sa cross. Ako ra. Dili mo muuban ako. But Jesus Christ said, I am not alone. Why? Kay ang Amahan nakig-uban kanako. We have to realize this. If you are saved tonight, we have to realize this. Kung ang Diyos mo'y hinungdan, if God the Father is the reason that strengthened and enabled Christ as a human being, yes, He is God, but He was a human being. Nahimo siyang tao, mga kaigsunan. And being a human being, He overcome the fears. He overcome the sufferings of life. O kining tanan, unsay nagtabang ni Jesus Christ aron iyang mabuhat ang imposible nga butang, mga kaigsunan. Unsay nag-enable niya, walay lain kundi ang presensya sa Amahan sa iyang kinabuhi. I want you to understand tonight, dili gyud ka makapadayon sa imong Kristohanong kinabuhi kung magpalayo ka sa presensya sa Ginoo. You will never continue in your Christian life if you do not abide in the Lord Jesus Christ. You know why? Because the sufficiency of the believers is not found in our money. The sufficiency of the believers is not found in the riches of this world. It is not found in our own strength, in our own ability. It is not found in our degree or unsa atong propesyon sa kinabuhi. Ang atong sufficiency na lamang sa presensya sa Ginoo. Unang mapalong ganina imong pagsimba, mapalong gyud imong Kristohanong kinabuhi. Mapalong gani ang imong pagampo, mapalong gyud imong Kristohanong kinabuhi. Mapalong gani imong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, mapalong gyud imong Kristohanong kinabuhi. Why? Because what you need, ang atong gikinahanglan, ang abiding presence dihat ni Jesus Christ. God did not save us to be independent from Him. Giluwas ka sa Ginoo para magsalig ka diha kaniya. That's why ningon ang Bible in verse 33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation. The phrase, in the world you shall have tribulation,
was a bold statement of Christ. Christ was so realistic. Wala ni siya'y, walay kwan ba? Walay euphemism ba? Diretso good, straight to the point good. Diri sa kalibutan, daghan mo pag-antos. Pero dini sa kuwa, makaangkon mo kalinaw. Kinahanglan masabtan na to ni. Wala nagsaad ang Ginoo, ayahay nga kinabuhi sa mga Kristohanon. Dawatan ninyo si Kristo, kaya kung maluwas mo, ayahay na kay mo. Wala nagsaad ang Ginoo, ano eh? Nga maayahay ang atong kinabuhi. Nga wala na tayo problema. You have to change your mindset. Jesus Christ said, and He told His disciples, as long as naamo ning kalibutan na, doon na gid mo yung mga kasakit. And the word tribulation comes from the Greek word thlipsis, which means a crushing pressure or a grievous affliction. Naagi yung mga kasakit. Naba mo yung mga kasakit sa kinabuhi? Sa trabaho, sa pamilya, may mga problema sa anak, may mga problema sa bana, may mga problema sa panginabuhi, may mga problema sa trabaho. Wa gid na sa iyo pang Ginoo sa iyang pagpahimangno sa iyahang mga tinunan. Apan salamat nga wala ning hunong ang Ginoo. Pag-ingon niya nga in this world ye shall have tribulation, wala ning hunong ang Ginoo diha. Apan niingon siya, in me ye shall have peace. In me doon na mo'y kalinaw. Mga kaigsunan, ang tinuod ay nga kalinaw, ang tinuod nga seguridad, dili mapalit og kwarta. Ang tinuod nga kalinaw naa sa pagpabilin diha ni Jesus Christ. Christ promised them not only peace, but joy. Are you not surprised or wondered? Kitang tanan nga naa dinhi kung pangutan-on nato ang matag usa sa ato mga kasakit sa kinabuhi, kabalo ko daghan kay kaguliyang sa kinabuhi. I know some of you are struggling. You are struggling. Kisa man diri ang walay ga struggle be, kitang tanan dunay mga struggle sa kinabuhi. No. Nag-struggle laliman kag mga problema karon. Kato si Ronquillo ba kinong nakakadungog ba tong balita? Katong Viva Max nga babae nga nakaplagan nga namatay kidala sa hospital di doon arrival. Unya siya ang nahimong person of interest. Kaganina nagpakamatay sa iyang balay ang lalaki. Kasi lang duwa nangamatay lang duwa. Pagka luoy sa tao nga way Ginoo. Mubitaw ng mga batanon, ayaw mo pagkikog ha? Amen? Hello? Mga luwas, amen? Natay Ginoo. Because again, the world will try to find their peace and joy and security in social media, in the likes and in the followers, and ang atong mga atensyon nato ani kalibutan na kung naalang ko ani, nakalimot ka nga dula kay Ginoo. Christ is already enough. If He is in you, you are already complete. Because without Christ, we are incomplete. Og naghatag siyang kalipay sa atong kasing-kasing. Notice the last phrase. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. Maglipay mo. I have overcome the world. Doon na di ay kalipay
sa deng ikaw magpabilin diha ni Jesus Christ. Again, dunay kalinaw nga di mahatag aning kalibutana. Dunay kalipay nga dili mahatag aning kalibutana. Nga ang Dios lang ang makahatag. Sa mga Kristohanon nga namalandong siyang pulong, sa mga Kristohanon nga nagpabilin diha ni Ginoong Hesukristo. Thus, in verse number 33, the reason for this peace, the reason for this security and joy in Christ, kabalo ka nganong malinawon ta, kabalo ka nganong malipayon ta, maski unsa ang mga kaguliyang aning kalibutana karon. Our nation today is torn apart. Look at the news. Grabe ang mga balita karon, wagi lami ipaminaw sa mga balita kay pertigyong sa muka sa nasod na to. Pero dunay butang nga angay ikalipay sa Kristohanon. Niingon si Kristo, kung unsa man ang atong kaguliyang og kasakit aning kalibutana, gidaog na ni Ginoong Hesukristo. In other words tonight, tungod kay gidaog na ni Kristo, ang Kristohanon daog na. Daog na ta. The Bible says in verse 33, be of good cheer, I have overcome the world. Gidaog na ni Ginoong Hesukristo ang kalibutan. Gidaog na ni Ginoong Hesukristo ang sala. Gidaog na ni Kristo, mga kaigsuonan, ang kamatayon. Mo na nga ang usa ka Kristohanon, kung nakasabot lang ka, kung namalandong lang ka, nga human aning kinabuhia, ato rin biyaan tanan, muadto ta sa presensya sa Ginoo. I will tell you, nganong di magug ka magmalipayon sa taliwala sa mga problema? Pero kung ang imong huna-huna, diri ra kutob, ay mabalaka ka, Gasigi rin pasapasa rin ng ICI o mga tigyong sa muka gyud. Samo kayo ang kalibutan. Samo kayo. Pero salamat nga dili ta para dinhi. Amen. Salamat nga dili ta para dinhi. Salamat nga ang atong tinuod nga luna kuyog sa Ginoo dito sa langit. Og tungod kay giluwas ka sa Ginoo, mga kaigsuonan, daog na ang Kristohanon. Human sa mong kamatayon. Yes, we may fail here on earth. Yes, natin mga kapakyasan. Yes, natin mga ups and downs sa kinabuhing Kristohanon. Yes, doon natin mga butang nga mabuhat nga dili makapahimaya sa Ginoo. But if you are saved tonight, your future is secured in the Lord Jesus Christ. Why? Nga naman, gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Notice what the Bible says as I close my message tonight. Romans chapter 8, verses 31 to 39. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Kinsa may mo daog bi against nato? Kung gidaog na ta uban ni Ginoong Hesukristo. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Verse number 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? And this is talking about our salvation. It is God that justifieth. Kinsa daw ang muhukom sa usaka sa pinili sa Ginoo? Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Grabe ang winning position sa usa ka Kristohanon tungod kay ang muhukom sa tao moupod ang atong manluluwas. Si Kristo. Then the Bible says in verse number 36, verse 35 rather, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, we are sheep. For thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. What's it about? Verse number 37. Nay. What do you mean by nay? Nay is the King James version for the word no in modern English grammar. Ingon si Kristo, no.
Naabay makapahimulag kanato gikan sa Ginoo. Ang kasakit aning kalibutan na, di ba usahay kung natay problema, pamati na to, gibihaan ta sa Ginoo? Sa panahon nga doon natay kaguliyang makapangutan nata, where is God? Asa ang Ginoo? Asa ang Ginoo sa diyang nagsakit si Pastor Nonoy? Asa ang Ginoo sa diyang nagantos ang among pamilya? Asa ang Ginoo sa diyang naami mga kasakit sa kinabuhi? Asa ang Ginoo nga Lord na apiki ko sa akong trabaho, nawad-an ko panginabuhi? Asa ka Ginoo? We try to ask those questions. Pero nahimulag bagyog ka sa Ginoo? Ningon si Apostle Paul, no. In all these things, we are more than conquerors. Liman ka ana. Through Him that loved us. Because of the Lord Jesus Christ. Nga nahigugma ka nato. And here's what the Bible says, verse number 38. For I am persuaded that neither death, everybody read, go. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, verse 39, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ayaw gyud o pagpalayo sa Ginoo. Why? You and I, we are just nothing without Him. Our sufficiency is in Christ. Mga kaigsunan, maybe nobody is not a perfect Christian. But if you are already in Christ, in a positional, spiritual position, you are already perfect because gidaog na ni Kristo ang kalibutan. And just remember this. Usay dili na to masabtan ang mga dagan sa atong kinabuhi. Pagpakaron ingnon lang na nga kabalo ka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, pero actually you do not know. There are times that we wonder, unsa kay plano sa Ginoo nino? There are times that we question, nganong gidala ko sa Ginoo din nino? Lord, nganong imo tong gitugot Ginoo? Daghan kitag mga pangutana sa kinabuhi, but listen to me. Gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. Regardless of our trials and our struggles, kining tanan nagmadaogon na ta diha ni Jesus Christ. Una nga, mamalandong ta kanunay sa pulong sa Dios ug magpaduol ta diha kaniya. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Are there ups and downs sa imong kinabuhing Kristohanon? Were there times that you failed the Lord? Were there times nga, just like the disciples, they forsook the Lord? Na mga panahon sa kinabuhing Kristohanon nga napalpak ta. But folks, salamat nga dunay grasya sa Ginoo.